Hello sa inyo! Oh, ready na ba kayong maging detective for a day? Kasi may lulutasin tayong isang malaking misteryo. Ito'y tungkol sa pinakadakilang guro sa kasaysayan. So ano pang hinihintay natin? Para, imbestigahan na to. Sige nga, isipin niyo to. Kung ikaw yung pinakamagaling na guro sa buong mundo, di ba mas madali kung ibibigay mo na lang agad yung sagot? Diretso na. Pero yun nga hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Bakit kaya? Yan mismo yung puzzle na susubukan nating buuin ngayon. Ayan, ginamit niya yung mga bagay na nakikita natin araw-araw, mula sa mga ibon, sa mga bulaklak, alam niyo yun, ginawa niyang parang isang dambuhalang classroom ang buong mundo. At ngayon, sisilipin natin yung parang secret teaching manual niya para malaman kung bakit sobrang galing, sobrang efektibo ng paraan niya. Okay team, heto na. First clue natin. Isipin nyo na lang na para tong secret decoder ring, yung gagamitin natin para ma-unlock yung unang part ng misteryo. Ready? Tingnan nyo to. Ang galing, di ba? Kasi paano mo nga ba ipapaliwanag yung isang bagay na sobrang laki yung hindi pa natin nakikita, tulad ng kaharian ng langit? Dito ngayon papasok yung galing ni Jesus. Ang ginawa, gumamit siya ng mga simpleng bagay na alam na natin tulad ng isang maliit na buto o binhi para lang tulungan tayong magets yung mga ganitong kalalaking ideya. Kaya pala. So yung talinghaga o yung parables, para pala siyang secret code? Yung mga simpleng kwento niya, may dala palang mas malalim na katagong kahulugan? Halimbawa, pag naintindihan mo yung kwento tungkol sa nawawalang tupa, biglang mas maiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ang galing, no? Gusto ko tong analogy na to. Isipin nyo, bawat kwento niya para siyang isang piraso ng kadena na nagdudugtong. Anong dinudugtong? Yung mundo natin, yung mga bagay na nakikita natin araw-araw, at yung mundo ng Diyos, yung mga katotohanang hindi basta-basta nakikita ng mata. Para siyang tulay na gawa sa mga salita, sa pagitan natin, dito sa lupa at sa langit. Sige, level up tayo. Clue number 2. Kasi alam nyo, yung mga kwento ni Jesus, parang video game. May mga secret levels. Hindi pala lahat kasing simple ng akala natin sa unang tingin. Pero teka lang, parang medyo magulo, di ba? Kung ang goal mo ay turuan ang lahat, bakit mo pa gagawing parang puzzle? Bakit hindi na lang diretsahin? Yan yung magandang tanong. At alam nyo ba, may mas maganda pang sagot. Eto na, dito natin makikita yung pagkahenyo ng method niya. Kasi yung isang kwento, para siyang may dalawang pinto. Kung curious ka at gusto mong talagang matuto, para sa'yo yun. Isang bukas na pinto yun na parang sinasabing, halika, pumasok ka, magtanong ka. Pero kung sarado naman yung isip mo, ayun, dadaan lang sa'yo yung kwento. Parang hangin lang, ordinaryong istorya. So yung aral pala, para lang sa mga handang kumatok. So ang pinakasummary nito ay ito. Yung mga kwento, para siyang mga susi. Hindi ito sa pilitang isinusubo sa'yo. Inaalok lang. Ngayon, kung ikaw yung tipo na tapat na naghahanap ng katotohanan, kukunin mo yung susi na yon at bubuksan mo yung pinto. Pero kung hindi, edi mananatili lang siyang isang simpleng kwento sa paningin mo. Okay, ready na ba kayo para sa last and, para sa akin, pinaka-exciting na clue? Ito yung sikreto kung paano ka magtatago ng katotohanan in plain sight, sa harap mismo ng lahat. Kailangan kasi nating tandaan, di ba? Hindi lahat ng nakikinig kay Jesus noon ay, palakaibigan. Sa gitna ng crowd, may mga nakikinig doon na ang tanging misyong lang ay bantayan siya, hanapan siya ng mali. Isang maling salita lang niya, boom, pwede na siyang mapahamak. At dito na ngayon papasok yung napakatalinong diskarte niya. Paano mo sasabihin ang isang matapang na katotohanan sa mga taong ayaw namang makinig nang hindi kanila direktang masisisi o mahuhuli? Simple lang, ibalot mo sa isang kwento. So narinig ng mga kalaban niya yung simpleng istorya, pero hindi nila na-gets na sila pala yung pinapatamaan. Ang talino, di ba? Grabe. So sa isang kwento lang, dalawang bagay ang nagawa niya. Number 1, naituro niya yung tama sa mga gustong matuto. At number 2, at the same time, nalaga niya yung mga bitag na mga kaaway niya. Ligtas yung mensahe at ligtas din yung nagdadala ng mensahe. Ang galing. Okay team, oras na para sa grand reveal. Ito na yung huli. Pagsama-samahin na natin lahat ng clues na nakuha natin. At tingnan natin kung paano nito pwedeng baguhin yung paraan ng pagtingin natin sa mundo, sa paligid natin.
Pakinggan nyo to, isa sa mga pinakasikat na example. Wala siyang dalang libro, walang PowerPoint. Tumingin lang siya sa paligid niya, tinuro niya yung mga bulaklak sa damuhan, tapos mula doon nagbigay siya ng isang lesson na hinding-hindi mo malilimutan. Napakasimple lang ng aral pero napakalakas ng dating. Ang sabi niya, kung yung bulaklak na nandyan lang ngayon tapos bukas wala na, ay binibibihisan ng Diyos ng ganyan kaganda, paano pa kaya ikaw? Ikaw na mas mahalaga. Ibig sabihin, higit na higit pa doon ang pag-aalaga niya sa'yo. So, ibig sabihin pala, yung mga pinakamalalalim na aral, hindi lang yan nakatago sa makakapal na libro. Nasa paligid lang natin, araw-araw. Yung pag-aararo, pagtatanim, yan. May lesson yan tungkol sa paglago. Kahit yung mga simpleng gawaing bahay, pwedeng maging paalala tungkol sa ating Creator. At yan na siguro yung pinakamalaking sikreto na nalaman natin ngayon. Yung buong mundo, pala, para siyang isang dambuhalang storybook na isinulat mismo ng Diyos para sa atin. At si Jesus, tinuturuan niya tayo kung paano basahin yung aklat na yon. Ang kailangan lang pala, buksan natin yung mga mata at puso natin. Kaya bago tayo magtapos, may challenge ako sa inyo. Mamaya o kahit ngayon na, tumingin kayo sa bintana. Humanap kayo ng isang bagay lang, pwedeng isang puno, isang ulap o kahit yung alaga nyong pusa o aso. Tapos, tanungin niyo yung sarili niyo. Ano kayang malaking aral ang tinuturo nito sa akin? Subukan nyo, tingnan natin kung anong matutuklasan nyo.